Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa, umundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Sumagot po si Atty. Roque, mga tambay, dito po sa statement po ng bagong PNP chief na si General Marbil, mga katambay, na napakarami pong anomalya o issue ng paglabag sa batas, mga katambay. Kaya lang po, wala pang inilalabas ang ombudsman, mga katambay. Sinagot po ni Atty. Roque na ang nagiging priority yata, na talagang priority yata ng General Torre ay kasama yata siya ron sa priority. Sumagot naman po kung ano po ang nakita po ni Atty. Roque. Ano po ba ang mga katambay ang dapat i-priority ng isang general? Wala po bang mabigat na problema ang ating bansa? At ang sinagot po ni Atty. Roque, siya po ay talagang walang kasalanan. Nagigipit lang at ginigipit lang daw po siya, mga katambay. Alamin po natin ang kasagutan ni Atty. Roque. Wala, kakalungkot, no? Kasi bilang PNP chief, ang dapat na number one priority niya ay sugpuin ng kriminalidad. Naboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado at nakakatakot sa criminality sa buong Southeast Asia. Panlima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nagtataka ba tayo kung bakit bumagsak ang mga tourist arrivals? Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong sagot ni Atty. Roque dito po kay bagong PNP Chief General Torre, mga katambay. Doon po sa sinasabing siya raw po ang isa sa priority, mga tambay. At sinagot naman po ito ni Atty. Roque kung ano po talaga ang dapat gawin ng isang bagong general, lalong-lalo po sa problema ng ating bansa. Ito po, sinabi po lahat ni Atty. Roque kung ano po ang sitwasyon ng ating bansa, mga tambay. Pakinggan po natin si Atty. Roque. Wala, kakalungkot, no? Kasi bilang PNP chief, ang dapat na number one priority niya ay sugpuin ng kriminalidad. Naboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado at nakakatakot sa criminality sa buong Southeast Asia. Panlima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nagtataka ba tayo kung bakit bumagsak ang mga tourist arrival natin? Naku, 2.1 million na lang ang dumating na sa Pilipinas, samantalang ang ating mga karatig bansa gaya ng Thailand ay 35 million. Kasi nga, takot na ang mga dayuhan. So General Torre, sana ayusin mo ang prioridad mo, no? Kung babasahin mo naman yung resolusyon ng piskal, alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Bakit ako ginagawa mong priority, hindi yung peace and order ng bansa, no? At saka siyempre, gawin mo ring prioridad yung kabaro mo, si Colonel Grijaldo, na hanggang ngayon, kinukulong ng WAD Committee. Bakit tikom ang bibig mo doon sa pagkulong ng kabaro mo, no? Ilang buwan ang nakakulong dyan, wala namang kahit anong kaso at wala kang ginagawa. Sana ayusin mong prioridad mo. Kumusta yung pagkikita niyo, Senator Amy? Well, ako naman ay diretso eh. Wala akong apologies at ang sinabi ko, inulit ko ay kaya lang ako susuporta sa kanya ay dahil sa endorso ni BP Sara, dahil ako naniniwala sa aking leader, no? Pero hindi nagbabagong paninindigan ko na tama na ang mga Marcoses. Attorney, hanggang ngayon ay buong tiwala pa rin si Vice President Sara sa iyo na kaya mong lampasan ang lahat ng panggigipit na ginawa sa iyo. Well, nagpapasalamat tayo kay BP Sara sa suporta at bagamat tingin ko naman kakayanin ko rin, siyempre nakakagalak pa rin na nandyan yung suporta ng Vice President sa atin, no? At ang aking masasabi lang sa lahat ng aking, sa lalong whatever it takes, we will fight the effort to extradite us to the Philippines kasi naniniwala tayo na talagang ginigipit tayo at nagpapasalamat ako kay BP Sara dahil kinumpirma niya yung paniwala ng marami na pagigipit lamang yung tanim kaso na sinampan nila laban sa akin. Attorney, additional lang po, okay lang sa iyo. Yung sinabi ni Attorney Claire kanina na
ikaw daw isa ka raw sa mga nagbibigay ng fake news kay Atty. Kaufman. Well, she doesn't know what she's talking about kasi hindi na niya alam kung anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo at ang tingin niya, yung mundo niya, ang totoong balita, no? Pero pinaniniwalaan ng marami, yung mundo niya, yun talaga ang mundo daw ng fake news. Attorney Harry, in connection sa tanong ni Asanalay, Anton, sa tingin mo ba makikipagsabwatan o ipagkakanuluha ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say, for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe, no? Dahil ang Netherlands, lalong-lalo na, pinangangalandakan sa buong daigdig na sila ay champion ng karapatang pantao. So naniniwala ako na alam nila ang probisyon ng Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na malinaw na habang hindi nare-resolba yung application for asylum, hindi ako pwede mapabalik sa Pilipinas kung saan sinasabi ko nga na ako'y biktima ng paggigipit. Yeah, kasi ang understanding ko, no, nung sinabi ni Torre na ikaw ang priority niya, it's like saying ikaw ang priority niyang susunod na kidnapping. Gumamit lang siya ng magandang salita. Well, mag-ingat siya, no? Dahil sa tingin ko, yung mga Dutch police ay hindi ito tolerate ang kidnapping dito sa kanilang teritoryo. Nagawa nilang kidnapping si Tatay Digong pero yan ay sa Pilipinas. Tingin ko naman, hindi magbubulag-bulaga na bibigyan ang mga Europeans pagdating sa kidnapping sa kanilang teritoryo. Yan po mga tambay. Sinagot po lahat ni Atty. Roque ang issue po. Lalong-lalo po kay General Torre, mga tambay. Grabe po. Tama po yun eh. Ang main issue po ng problema ng ating bansa, yung safety, seguridad, peace and order. Yan po ang trabaho ng mga kapulisan eh. Di po ba? Napag-iiwanan na po ang ating bansa dahil kinatatakutan na po talaga ang ating bansa. Napakaliit na po ng turismo na pumapasok sa ating bansa. Totoo po yun. Napakaliit na po. Tingnan mo, yung po may figure, di ba sabi ni Atty. Roque, 2 million na lang mahigit ang pumasok sa ating bansa. Samantalang yung ating kapitbahay ng mga bansa, how many million? 35 million. Di po ba? Samantalang sa ating gurame, kakaunti. Dahil nga po, ang ating bansa ay nalalagay na po sa alanganin, hindi maganda. Di po ba? Sa buong Southeast Asia, ang ating bansa ay hindi safe puntahan. Di po ba? Lalong-lalo po sa krimen, pulburon, at may mga terorista pa ang ating bansa. Di po ba? Ilan na po yung nagbigay po dyan ng advisory na huwag pumunta sa Pilipinas? Iwasan puntahan ng kanilang mga mamamayan. Kauna-unahan po nagbigay po. Di po ba? Nang babala ang bansang Australia na huwag pupuntahan ng ating bansa ng kanilang mga kababayan dahil hindi safe. Ganon din ang bansang China. Pinagbabawalan nila o binagbabantaan na huwag pupunta muna sa Pilipinas hanggat hindi ayos ang peace and order, ang security ng mga banyaga, ng mga tourists. Dahil napakarami pong nakaraan, mga kidnapping. Di ba? Nachuchugi ang mga nagtuturi sa ating bansa. Di po ba? Ang mga namamasyal na mga banyaga. Di po ba? Nawawala. Nakikidnap. Pagka minalas-malas, nachuchugi pa. Ano ginagawa ng kapulisan? Nakatutok lang sa mga Duterte at yung sinasabi daw na Oplan Horus. Kaya hiyang-hiya naman. Hiyang-hiya naman po si Atty. Roque kay General Marbil. At itong si General Marbil, napakarami pong inilabag din batas ito. Lalong-lalo po sa proseso na ginawa nila sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pinanood po natin yan. Nagtuturo-turuan po yung mga yan. Di po ba? Nagtuturo-turuan po sila. Dahil alam po nila sa sarili nila na talagang mali ang ginawa nila, kidnapping. Di umano. Di po ba? Kaya nga sabi ni Atty. Roque, pag tiningnan po nila sa piskalya, yung ikinaso, wala siyang kaso. Walang matitibay. Gawa-gawa lang daw po.
tanim kaso, tanim ebidensya. Nangyayari naman po yan. Di po ba? Ano po ba ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Puro tanim. Pati yung mga hindi yata namatay ng panahon ng sinasabing kontra sa illegal na pulburon, ay nasama yata ron. Di po ba maraming nagpatotoo at marami tayong kababayan na nagsabi na yung mga yan ay peke, kapitbahay namin yan. Namatay yan sa hazing. Namatay yan sa sakit. Di po ba? Puro tanim. Sanay na sanay itong gobyerno natin yata ngayon na magtatanim ng mga kaso at issue para lang mapagbagsak ang gustong pabagsakin, lalong-lalo po yung kapangyarihan na ayaw na mawala sa kanila. Di kaya? Di po ba? Grabe, no? Kaya nga po dito, grabe, kung hindi po mahina at sinasabing may issue ng pulburon, malabo pong maging general ito. Malabong maging general. O sinasabing PNP chief dahil general na po siya eh. Pero ibig sabihin, malabo siyang maging PNP chief sa mga pinaggagawa niya po na makabalbalan di umano, lalong-lalo sa paghuli nila o pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ito. Ibalik tanaw natin ulit mga katambay para may katotohanan yung ginawa po nila. You may not be privy to that information. Okay, hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order from me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol? Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Siya, kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th wing and deliver him to the team. Okay, nandun na siya sa 250th wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ. Considering No, I have a team of you're the 50 one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. We gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to sa ADG? The order to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? Turo-turuan. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. PCTC! Grabe, no? Turo-turuan. Nakita nyo po? Pero naging PNP chief po yan. Grabe, no? Kaya nga po yung sinasabi nga po ni Mayor Baste, pagka wala na po sa kapangyarihan yan, mga tambay, napakarami po, patong na paglabag sa batas, mga tambay. Sila po yung napakaraming issue na paglabag sa batas. Maraming issue ng korupsyon. Maraming issue ng pamumulitika. Paglabag sa batas. Sila po lahat ang meron po yata nun. Di po ba? Pero, kailangan po nilang itwist, dalin sa iba. Kaya yung nangyayari po yata yan. Katulad po kay Atty. Roque, kay General Bantag, at kay Vice President Sara Duterte. Di ba? At kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Ayan, nandyan pa po. Si Kibuloy, nasama dyan dahil binabatikos na rin po yung Kongreso, lalo sa korupsyon. Noong mga panahon na siya po ay hindi pa nakakulong. At ang kanya pong istasyon, di ba, nawalan pa nga ng prangkisa, di po ba? At ito si Tebes. Sinasabi rin ni Tebes na siya po ay na-frame up. At puro tanim kaso lang daw po ang binigay sa kanya. Nakita niyo po mga katambay.
Grabe, no? Yung problema ng bansa, mga tambay, hindi masolusyonan. Pero ang inuuna po nila, pamumulitika, pagpapabagsak doon sa sinasabi po na ayaw na nilang makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Kailangan po nila talagang magkasundo at magkaisa kahit po labagin nila ng labagin ang batas ng Republika ng Pilipinas, magawa lang po nila yung pinaplano po nila na sinasabi po na pumutok po yan nung mga nakaraan na sinasabi daw na Oplan Horus. Di pa mga kababayan? Kaya yan po. Yung sinasabi rin po ni Atty. Roque, yung ginawa po kay Tebes, sinagot niya po, ay hindi naman daw mangyayari yan dahil sa Europe, hindi po nila pinag-uubra sa Europe yung mga kinikidnap. Si Tebes, hindi natin alam kung magkano kaya ang money involved, kaya ang nakuha ng Timor-Leste dito po sa gobyerno natin para po makidnap di umano ang isang Tebes. Nagtatanong lang po tayo. Kaya yung sinasabi ni Harry Roque, hanggang hindi tapos yung kanyang investigasyon sa kanyang asylum, ay hindi siya basta-basta pwedeng kunin o kidnapin doon. Dahil masisira ang reputasyon ng Netherlands, ng Europe, ng Europa, mga tambay. Di po ba? At sinagot din po niya yung kanyang paninindigan na talagang okay lang yon dahil sinuportahan daw po ng Vice President ang Amy Marcos at yung paninindigan niya ay tama na. Tama naman po yun dahil naranasan na po ng mga Pilipino kung paano po maglingkod ang anak, ang lahi ng Marcos. Tama na nga naman yun. Tama na yung isa. Yung isa na nga, napakaraming binigay na problema, lalong-lalo sa pamilya Duterte at sa mga Pilipino. Dahil ubod ng dami ang pinangako, hanggang ngayon ay puro pako ang inabot po natin sa mga pinangako. Sila lang po ang gumanda ang buhay. Tayo po, lalo po tayong naghirap. Sila lang po ang gumanda ang buhay nila. Di kaya? Di po ba? Kaya tama na po yung isang Marcos. Yan po ang paniniwala ng isang Atty. Roque. Di po ba? At sinagot niya rin po yung kay Castro. Doon sa sinasabi ng Vice President na pinsan daw po nung isang convicted ng child abuse na si Franz Castro, itong Yusek na si Claire Castro. Mga tambay. Sinagot niya po. Dahil ano po ang tanong ng ating kababayang vlogger na ang sinasabi raw po ng si Yusek na ang fake news daw po na pinanggagalingan ng komento ni Atty. Kapman ay nanggagaling daw po sa fake news na galing kay Atty. Roque. Ano po sinasabi ni Atty. Roque kay Yusek Claire? May sariling mundo. May sariling mundo kasi yung Yusek. Ang paniniwala niya sa kaniyang sarili ay yung kanya ang tama. Yung kanya ang tama. At yung sinasabi ni Atty. Roque, yung paniniwala niya na siya ang tama, paniniwala niya yon. Pero siya raw talaga ang pinanggagalingan ng fake news sa ating bansa. Ayon kay Atty. Roque. Siya talaga, mga tambay. Pinaniniwala lang daw po ni Yusek Castro na siya po ang tama. Pero ang katotohanan, siya ang pinanggagalingan number 1 daw po ng fake news. Totoo naman po yun. Di kaya? Hindi po ba totoo? Lalo-lalo na yung sinabi po niya na ang paghuli sa isang akusado, lalong-lalo na po kung ang uhuli ay international, kagaya ng ICC, ang paghuli, ang tamang proseso ng batas ng Pilipinas ay kailangan implement mo ang warrant of arrest. Yung warrant of arrest ay manggagaling sa international katulad ng Interpol. Meron po bang Interpol? Wala. Walang Interpol na humuli. Pilipino ang humuli. Wala. At ano pa yung sinasabi ni Atty. Claire? Kailangan dalin, inaresto, kailangan dalin sa lower court.
At pag dinala na sa lower court at nagdesisyon ang lower court na okay, aprobado, saka pa lang pwedeng implement ng ICC ang pagkuha rito sa dating Pangulong Duterte. Nangyari po ba yon? Hindi. Nung mangyari na ang ginawa nilang kidnapping, di umano, ano na po sinasabi ng isang Claire Castro? Hindi po, wala raw pong nilabag na proseso ng batas ang gobyerno. Sino po ba ang fake news? Yung mismong nagsabi ng tamang proseso o yung nagsasabi na ngayon na tama ang proseso ng ginawa ng gobyerno? Sino kaya? Kaya matatawa ka na lang. Di ba? Matatawa ka na lang. Kung ikaw ay isang Pilipino na tanga, gago, bulag, pipe, maniniwala ka sa Yusek Castro. Pero kung ikaw na may Pilipino na matino, matalino, hindi ka bulag, hindi ka pipe, at hindi ka bingi, hindi ka mapapaniwala ng isang Yusek Castro. At masasabi mo sa sarili mo na itong tao na ito ay fake news. Di umano. Di po ba mga tambay? Yan po ang nakakalungkot mga kabayan ang nangyayari sa ating bansa. Yung problema ng bansa, hindi po natutugunan, lalong-lalo po ng mga nagiging PNP chief sa ating bansa. Problemang napakalaki. Pulburon, mga drug lord, mga sindikato, mga smuggler, di ba? Nandiyan po lahat, mga terorista, mga makakaliwang grupo, di po ba? Isang damukal na problema, mga addictus. Pero okay lang po yan. Hindi priority yan ng ating kapulisan. Mas priority yata nila ang mga Duterte at nakapaligid sa Duterte. Kasama na mga vlogger. Kasama na. Galit na galit nga sa fake news yan eh. Pero ayaw nilang hulihin yung nasa Malacanang na nagsasalita ng madalas ng fake news. Di po ba? At yung mismong general na bagong PNP chief ay isang damukal din yata ang mga fake news yata niyan. Pero sino uhuli sa kanya? Sarili niya? Unbelievable. Yan po mga katambay, ang matinding sagot po ni Attorney Harry Roque sa bagong upo po na PNP chief, mga katambay, na siya po ay talagang priority. Hindi lang naman po siya, kasama po si General Bantag dyan, mga babayan, ang mga sinasabi po ng PNP chief. At sinagot na rin po niya yung kay Senadora Amy Marcos na tama na isang Marcos, at sinagot niya rin po ang sinasabing fake news na pinanggagalingan sa kanya at siya raw ang fake news. Sinagot din po niya si Atty. Claire Castro, ang Yusek, mga tambay. Muli po mga tambay, talagang ganun po. Panahon po nila yan. Konting tiis na lang po. Hindi naman po magtatagal at makakamtan din po natin ang hustisya. Ngayon po kasi hindi po tayo makakuha ng hustisya hanggang sila po yata ang nakaupo. Hintayin po natin. Pag naupo na po ang isang politiko na tunay na lingkod bayan at sumusunod sa proseso ng batas, makakuha na po tayo ng tama at maipagtatanggol na po natin ang mga ginawa po nila sa ating kabalbalan, mga kababayan, at pahirap at pasakit. At maimbestigahan na rin po ang isang damukal nilang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Sana po, mapabilis po sana, at sana po ay mabilis po sana ang pag-ikot ng gulong, mga kababayan, nang sila naman po ay mapunta sa bandang ilalim na. Muli po, maraming salamat po mga tambay sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa ating pong mga taga-tangkilik, mga taga-subaybay, mga hindi nagsasawa po sa inyong lingkod, dito po sa Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you rin po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates,
Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles ng 5697, Rosalina Team 888. Thank you po sa mga biyaya po ninyo na inyo po pinagkakalob. Ingat-ingat po, maingatan nawa po kayo mga kababayan. At syempre po yung panalangin po at dasal. Huwag po natin kalimutan na isama po natin ang pamilya Duterte na maingatan po sila. At syempre po makabalik po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte na talaga pong tinamnan lang po nila ng issue at kasalanan na hindi naman po totoo. Puro gawa-gawa, mga kabayan. Makabalik po sana sa lalong mabilis. At syempre po mga tambay, paalam po muna. At sa muli po mga kabayan, ingat-ingat po tayo. Thank you po. Bye-bye.